Hello mga katoto. Thank God it's Friday. Friday na. Weekend na. Ano nang gimmick. I remember the younger years na yung Friday is a gimmick day. But anyways, may nag-request na gumawa daw tayo ng matcha latte pero lagyan natin ng Milo. Ito yung Milo na 24 grams. Ihahalo natin sa matcha latte. And this is not a sponsored post. Milo, baka naman. Lagay ko lang to sa blender. So, ito na yung Milo. Ayan. Tapos, ito na yung milk na may ice. At ihalo na natin. Alam nyo mga katoto, minsan hindi ko lahat mapagbibigyan. Depende kung anong available na ingredients dito sa bahay. Yun yung una kong pagbibigyan. Ito na yung gatas na may Milo. Tapos, nag-whisk na rin ako ng matcha. Hindi ko na lang pinakita para hindi humaba yung video. Alam nyo na naman on the previous videos, how I whisk yung mga matcha ko. So, ito ihahalo na natin. So, ayan na yung matcha. First time kong gagawin to na Milo na may matcha. I don't know. Sana masarap. At haluin na natin. Taste test. Grabe kayo kung ano-anong pinapagawa niyo sa akin. Pero, I'm having some fun naman. Kaya okay lang. Tikman na natin. Tikman na uli natin. Ang problem mo lang dito sa matcha na may Milo, na overpower nung Milo yung matcha. So, wala na akong nalalasahan na matcha. Milo yung nalalasahan ko. Pero masarap naman siya. 5 grams na yung nilagay ko na matcha ha. Pero puro Milo yung nalalasahan ko. Siguro mas best na yung Milo sa coffee. I think mas okay yun. Yun lang yung feedback ko. Kung gagawa rin kayo nito, don't expect na malalasahan nyo yung matcha. Story time tayo habang inuubos ko tong matcha na may Milo. Alam nyo ba na in my younger years, lalo na nag-aaral ako, I'm so worried. Parang araw-araw worried ako. Saan ba ako nagwo-worry? Siyempre sa pang-tuition. Lagi kong wino-worry yun. Kasi, sabi ko, kung hindi naman ako makakabayad ng tuition, kung hindi makakapag-ipon, solusyon, mag-stop. So, araw-araw wino-worry ko yun. At isa din sa araw-araw na wino-worry ko, yung pangbaon. Like, almost every day, wino-worry ko siya. Little did I know, nagiging mega na pala ako. So, nung nakita ko yon, I turned the worry into a prayer. So, lagi ko na lang idinadasal, ipinapanalangin na God will make a way dun sa mga worry na yon. At alam niyo ba kung paano ko siya na-outgrown yung worry? Natutunan ko kung paano ipamuhay na lang kung ano yung present. Yung wino-worry ko pala yung future. Na hindi pala maganda na you get so worried about your future. Pero syempre, kinakailangan mo ng preparation. You have to prepare. Pero ang natutunan ko, you live in the present. You live in the now. Yung pala yung mas mahalaga. Live in the now. Huwag kang mamuhay dun sa past. Huwag ka ring mamuhay at huwag mong alalahanin yung future. God will make a way. Yun yung isang natutunan ko kung paano i-clear yung mga negative thoughts. Live in the now. Don't live in the future. Mahalaga rin kasi na meron tayong clear mind. Hindi yung worried na mind. And live a simple life. The simpler, the better. Uy! Bago ko pala makalimutan, i-shoutout ko uli yung mga nagpapa-shoutout, yung mga sumusuporta. So, shoutout natin sila. Hello kay Nigo Edits, kay Leonard,
kay TWIS Sayon, kay Josh, kay Levi, at kay Katamad na nag-request nitong video na to. Salamat sa suporta nyo. God bless you all. And this is another day in the life of Toto Bruce. Masarap tong ginawa ko pero walang lasang matcha. Bye and have a great weekend.